Magandang araw mga bata. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw na ito, sino muna ang nakatakdang manalangin sa araw na to? Sige, pumunta na sa harap at tayo manalangin. Magandang araw mga bata. Bago kayo magsiupo, ilibot nga ninyo ang inyong paningin sa ating silid-aralan. Kung meron kayong nakikitang kalat, pulutin ito at itapon sa ating basurahan. Ganun din, bago kayo umupo, ay ayusin ninyo ang inyong mga upuan. Bago natin formal na simulan ang ating klase, nais ko munang basahin sa inyo ang aking mga pamantayan sa klase. Unang narito, makinig sa guro. Huwag gumamit ng cellphone. Umupo ng tahimik at maayos. Magtaas ng kamay kapag magsasalita o nais sumagot. Naiintindihan po ba ang mga pamantayan sa ating klase? Kung naunawaan na po ng bawat isa, Grace, meron bang lumiban sa inyong pangkat ngayong araw na ito? Magaling. Sa inyong pangkat naman, Aaron, meron bang lumiban sa inyong pangkat? Magaling. Ako'y nagagalak na walang lumiban sa inyong klase. Dahil dyan, bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili ng 3 palakpak. Okay. May nakakaalala pa ba sa inyo ng ating napagharalan o ating tinalakay sa huli nating aralin? Meron? Sige nga, ano ang ating huling pinag-aralan? O ano ang paksa ng ating huling pinag-aralan? Ira? Mahusay, mukhang nakikinig nga sa ating huling talakayan si Ira. Ilan kali ang uri ng mapa? Ano-ano ang uri ng mapa? Ayan. Mukhang handa na nga kayo para sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Dahil dyan, umupo na kayo at ituon ang inyong mga paningin, pandinig sa akin nang sa ganon ay maunawaan ninyo ang nais kong ipaunawa. Sino-sino naman sa inyo ang nakakakilala sa mga namumuno sa ating barangay? Magtaas ng kamay pag nais sumagot. Ayan, magaling. Kilala pala ninyo ang mga namumuno sa ating barangay, maging sa ating bayan. Ano naman kali ang tawag sa organisasyon na kinabibilangan ng inyong mga magulang, sa mga nabanggit ko kanina ng mga tao, ng mga organisasyon, ano naman kali sa inyong palagay ang ating magiging paksa sa ating talakayan ngayong araw na to? Magaling, ang pambansang pamahalaan. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, nais ko munang basahin ninyo ang aking layunin. Sabi dito, sa loob ng 60 minutong talakayan, ang mga mag-aaral o kayo ay inaasahang naunawaan ang balangkas ng pambansang pamahalaan. Natukoy ang mga kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan at naipaliwanag ang kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Kung tayo ay nakahanda na para sa ating panibagong talakayan, umupo na kayo ng tahimik at ituon ang inyong mga paningin at isip at pandinig sa akin. Kapag naririnig ninyo ang pamahalaan, ano ang unang pumapasok sa inyong mga isipan? Wala? Dahil dyan, ang pamahalaan, ito yung pinakamataas na antas o pinakamataas na pamahalaan sa bansa na namamahala sa mga mamamayan. Ang pambansang pamahalaan ay may 3 sangay. Andito yung tagapagganap, tagapagbatas, at panghukuman. Mas kilala sa ehekutibo, lehislatibo, at hudisyal. Kapag sinabi natin ehekutibo, ito yung sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginagawa ng lehislatibo. Ang
ehekutibo ay binubuo ng presidente, vice-presidente, at mga miyembro ng gabinete na siyang binubuo ng mga taong pinili ng Pangulo para mamahala sa mga departamento ng pamahalaan. Sa madaling salita, kapag sinabi nating ehekutibo, ito yung sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas. Ibig sabihin, kapag ehekutibo, nakapaloob dito ang presidente, vice-presidente at mga gabinete. Ano pa? Ang lehislatibo. Ang lehislatibo ay isang asembleyang pangpamahalaan na may kapangyarihang magpatibay ng mga batas. Ito rin ay may eksklusibong kapangyarihang magtaas ng buwis at pagtibayan ang budget ng ibang gastusin ng pamahalaan. Binubuo naman ang lehislatibo ng 24 na senador at hindi lalagpas sa 250 na kongregista. Ang Kongreso ay binubuo ng 80% ng mga kinatawan ng mga distrito at 20% naman ng mga kinatawan na nahalal na party list. Ano pa? Ang hudikatura. Ang hudikatura naman ay siyang nangangalaga sa hustisya sa ngalan ng sebereria ng Estado. Hindi sila maaaring gumawa ng batas. Pero, ito ay binigyang kapangyarihan na maglapat ng batas. So, binubuo naman ang hudikatura ng 14 na Associate Justice at isang Chief Justice. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan natin o maunawaan ang pambansang pamahalaan? Nais kong maunawaan ninyo na ang pambansang pamahalaan, sila yung mga nagtataguyod ng kaayusan. Sila yung nagtataguyod ng kaligtasan at Bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang pambansang pamahalaan? Simple lang, nais kong maunawaan ninyo na kailangan nating pag-aralan ang pambansang pamahalaan dahil sila yung nagtataguyod ng batas. Sila yung nagtataguyod ng kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ano pa? Ay, mali. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan natin ang pambansang pamahalaan? Dahil sila yung mga nagtataguyod ng kaayusan, tinataguyod din nila yung kaligtasan at kaunlaran ng bansa. Dahil naunawaan natin na iyon pala yung ginagawa ng mga namumuno o nasa kabahagi ng pambansang pamahalaan, ano naman yung magiging ganti natin? O sa paanong paraan naman natin maipapakita na ginagalang at tinatangkilik naman natin ang mga nasa pamahalaan? Una dyan, kailangan nating maunawaan ang mga tungkulin ng pamahalaan. Kung paano gumagawa, kung paano gumagana, kung paano nagpapatupad ng batas, at nakakatulong sa pamayanan. Dahil kapag hindi natin alam kung bakit kailangan nilang gumawa, kung bakit kailangan nilang magpatupad ng batas, hindi natin mauunawaan na iyon ang tungkulin nila. Ano pa? Paggalang sa mga pinuno at batas. Kapag nalaman natin ang kahalagahan ng isang pambansang pamahalaan, maigagalang din naman natin ang mga pinuno at ang batas. Ano pa? Ang pagiging responsableng mamamayan. For example, ang pagpapakita ng isang responsableng mamamayan ay yung pagtangkilik sa pagboto. Bagaman kayo, dahil kayo yung mga bata pa, wala pa kayo sa wastong edad para pumoto o maghalal ng isang taong magiging leader din naman natin. Pero darating ang panahon na isa rin kayo sa mga magiging katulong namin para maghalal ng isang tao. Ang paghalal o pagboto ng isang tao ay hindi lang dahil siya ay sikat o dahil siya ay
maraming kakilala, kundi kung ano yung mga plataporma na kailangan o yung mga plataporma na ibinibigay ng taong iyon. Dahil ang mga platapormang iyon ay kinakailangan din nakakatulong sa atin bilang isang mamamayan. Ano pa? Pagtangkilik sa sariling atin. Kapag tinatangkilik natin yung sariling atin, nagpapakita ito ng malaking paggalang sa ating mga namumuno. Sa pinakasimpleng bagay, sa pagsasalita, bagaman ang lengguwaheng Ingles ay nakadikit na sa atin, pero mahalaga pa rin tangkilikin natin ang sarili nating lengguwahe o wika. Kapag nagtatagalog tayo o ginagamit natin ang salitang Filipino, wag natin itong haluan ng Ingles, bagamat pagtangkilik sa sariling bansa. Sa paanong paraan? Una, sa pagsasalita, bagaman ang wikang Ingles ay natural na para sa ating mga Pilipino, pero ang paggamit ng mga wikang ito ay nagpapakita din ng hindi malaking respeto para sa sa pamahalaan. Pero sariling atin, sa paanong paraan? Sa pagbili ng mga kagamitang gawa ng ibang bansa. Ang mga bagay na iyon ay nagpapakita ng malaking hindi pagrespeto sa ating pamahalaan. Ano pa? Kapag tayo ay nagsasalita ng ibang lengguwaheng ating inaaral, bagamat ang Ingles ay natural na para sa atin, pero mahalaga pa rin mas pag-aralan natin ang sarili nating wika. Ang mga nabanggit ko ay isang uri ng pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa ating bayan. Hindi lang sa ating bayan, kundi sa ating pamahalaan. Ang mga bagay na ito, ang pagrespeto at paggalang sa kanila, ang makakatulong naman sa atin bilang maging mabuting bahagi or isang makabuluhang bahagi ng lipunan. Tayo ay maging mabuting